Nakaburol na ang 10 nasawi sa aksidente sa Tarlac nitong Huwebes. Labis ang hinagpis ng kaanak ng mga biktima na humihingi ng hustisya sa trahedya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Yuping mga sasakyan ang resulta ng malagim na trahedya sa SCTEC sa Tarlac nitong Huwebes ng hapon. 10 ang nasawi, 8 mula sa van at 2 sa SUV. Ang mag-asawang Nelly at Reynaldo, labis ang paghihinagpis matapos mamatayan ng 2 anak at apo. Nakita ko yung anak ko, si BI, yung nakita ko yung ulo niya doon sa may bintana. Lalo akong nanginig niya. Sabi ko, grabe ang ginawa sa kanila. Talagang dismayado kami sa mga nangyari, pero alam namin na merong talagang nagkamali, merong hindi nag-ayos ng pagmamaneho. Hindi rin makapaniwala si Arlene sa sinapit ng 5 niyang kaanak na nasawi sa van. May church event po kasi sila. Oo, children's camping, kaya nga maraming bata. So, actually, papuntang Pangasinan pa sila sana. Kaya lang, hindi na nga sila umabot. Si Ricky, parang binagsakan ng langit matapos masawi ang asawa at 2 anak sa trahedya. Balak pa raw sana niyang sumunod ng nakamotor pero pinigilan siya. Pinata ko yung asawa ko na wag na lang daw kasi delikado daw sa daan pag mga nakamotor. Kasi baka kung mabibilis daw yung mga sasakyan na papuntang norte. Baka daw kung ano mayawara sa akin, takot daw siyang mawala ako sa kanila. Yung pala silang mawawala sa akin. Mahal na mahal ko sila. Ang asawa ko. Sila ang buhay ko. Ganyan din ang sentimiento ni Elmer na nawalan din ng asawa at anak. Sa aking asawa at anak, sana, Han, baby girl, magkasama kayo ni Mama ngayon. Sana okay na po sa akin na nagsama na sila sa huling hantungan kasi hindi ko rin kaya na sabi ko nga, sasama na ako sa kanila nang mamatay sila, bakit hindi pa ako nakasama? Mamimiss po ko kita sa baby girl. I love you so much. Sa ngayon, nakaburol na sa simbahan ng Seventh-day Adventist Antipolo ang mga labi ng 8 namatay na sakay ng van. Sa Plaridel, Bulacan naman, nakaburol ang mag-asawang sakay ng SUV na nasawi sa aksidente. Ang kanilang naulilang 2 taong gulang na anak, maayos naman ang lagay at nasa ospital pa para sa medical test. Samantala, ang isang survivor naman na driver ng van, nasa Tarlac Provincial Hospital pa rin, pero under observation pa habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri. Nagsampa na ng kaso ang pamilya laban sa driver at sa bus company. Very casual na humihingi siya ng paumanhin, pero syempre, hindi naman kahit walang walang amount of money at yung sorry, apologies, ang makakapag, di ba, nawala ng magulang yung 2 taon namin na pamangkin. Panawagan nila sa LTFRB, makipagtulungan sana sa kanilang bus company at higpitan nito ang pagkuha ng mga driver para hindi na maulit ang ganitong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.